Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Hello. Yes, happy Easter. Yes, happy Easter to everyone. Yes. Ang ganda ng topic natin ngayon. Siyempre, hindi naman pumapangit ang topic, lalong gumaganda kasi Yeah. galing kay Pope Francis yan eh. Ang Pupunta gaganda, tayo ngayon sa pag-handle sa mga bata. paghanda sa mga bata. Ano ba? Disiplina o parusa? Yan ang title natin. Disiplina, D-O-P. Pagka D, okay yan. Pag binaliktad mo, nagiging parusa siya. Di ba? Okay. Up, hindi naka-down. Yan. So sige, ang pag-uusapan natin from paragraph 271 of Amoris Laetitia. Yeah. Ayan, pumasok yan sa chapter 7, Towards a Better Education of Children. Yan ha. Kailangan tama yung inyong pagpapalaki. Kung hindi, kayo rin naman ang mahihirapan sa magiging bunga niyan. Yan, kasi alam naman natin, no, pagka lumaki yung mga bata, nag-uumpisa pa lang yan, noon sa pag-aalaga, umpisa pa lang yan. Akala nila, andun yung hirap, hindi, pag lumaki. Tapos, ang mga magulang, syempre, hindi natin matiis kung ano nangyayari sa mga anak natin. Kaya, tayo rin ang mahihirapan. Kaya, palakihin natin ng tama. Sige, basahin mo nga yung first paragraph. Okay, basa. Moral education entails asking of a child or a young person only those things that do not involve a disproportionate sacrifice and demanding only a degree of effort that will not lead to resentment or coercion. Ordinarily, this is done by proposing small steps that can be understood, accepted, and appreciated, while including a proportionate sacrifice. Otherwise, by demanding too much, we gain nothing. Once the child is free of our authority, he or she may possibly cease do good. Ibig niyan sabihin, yan, disiplina ba o parusa yung gusto mong ipagawa sa anak mo? Yan, totoo yan. Alam mo, meron yung, yung simpleng disiplina or parusa nga, na ginagawa. Hindi sa atin yun, it is more of sa foreign country, yung sasabihin, okay, you're bad now, you go in the corners. Face the wall, yung mga ganon. Parang sa atin hindi ginagawa yun, no? Ewan ko, sa amin, nung sa amin sa magulang namin, hindi. Sinasabi sa sako. Iba naman yun, nananakot naman yun. Nananakot naman yun. O kaya yung pwedeng mga ginagawa, sige, akit ka na. Tapos, kumakain. Hindi siya makakakain. Ako ayoko yun eh. Kasi, ako rin ang nahihirapan dahil later on, marirealize ko, gutom pala yung anak ko, magkasakit pa yun. Meron akong alam, pinaluluhod pa sa asin. Yan, totoo yan. Sa munggo. Merong gumagawa niyan. Alam, ang sabi nila, ang gumagawa naman doon mga yan, mga soldiers sila, may mga army. Mga military, no? Ina-adapt nila yung disiplina sa military. Yung ginagawa sa kanila, ina-adapt nila. Yung iba naman siguro, member ng fraternity. So yung initiation, yun yung kanilang ginagawa. So, parusa lumalabas talaga. It is not discipline. Depende pala kung saan ka nanggaling, kung saan mo, kumbaga sa tingin mo,
na-pick up mo yon dun sa training mo, naging effective sa'yo. Kasi gusto mong gawin sa anak mo. Yeah. No? Hindi mo rin hindi mo rin masisi yung parents kasi kung yun ang ginawa sa kanila, no, kasi, no? Oh. Kaya lang, hindi naman si Lord pumapayag na gano'n, kaya nga meron tayong ganito. Binigyan si Pope Francis ng grace na para magawa niya itong Amoris Laetitia, tapos binaba sa atin, na pinag-aaralan natin ngayon, di ba? Dito, ang sinasabi rito sa paragraph na ito, magbigay ka ng simple lang, pero matatandaan nila yung gusto mong ma-achieve. Yeah. Halimbawa, gusto mo lang silang matuto sa paggalang sa mga matatanda, di ba? So, gusto mo silang nagmamano pag may dumating, o kaya nagsasabi ng po or opo. Yon. Ngayon, pagka hindi ginawa, ano ang simple na pwede mong maibigay sa kanila para lang nila matandaan? Kunyari, mahilig siyang kumain ng chocolate. Sabi ko, wala mo ng chocolate ngayon. Kasi chocolate. Kasi masama naman yung chocolate. Tsaka kasi yung chocolate. Actually, ako, yun yung ano ko eh. Hindi actually disiplina sa akin. Talagang tinrain ko sila, yung mga anak ko. Hindi ko talaga pinakain ng mga matatamis yung chocolate. Pero kaya hindi yung naging disiplina sa akin. Pero normally, yan yung mga yung favorite food nila. Hindi mo na pinapakain sa kanila. Or kunyari, gusto nilang manood ng may TV, may cartoon. Pwede, sige, you will not watch that movie kasi hindi ka nagsabi ng po o opo. Siguro yung mga ganong simpleng bagay. I don't know. Kasi ako hindi ko style yun eh. Yung iba naman, imbis na magbibigay ng parang yan yung consequence, no? Dahil hindi ka sumunod, gawa ka ng alam mo sa school, kahit sa office, ginawa ng boss namin yun eh. Pagka nagkamali ka, sulat ka ng 20 times or 50 times. I will not forget, no? To say, ganon. Sa school, tama. May ginagawa yun. Uy, pero alam ko, meron sa hindi ko alam kung saan, nakapanood ko ba sa pelikula yun o ginawa sa CET, yung pinapasquat. Nakasquat? Saan yung military style din yun. Nakasquat, pinapasquat na gano'n. So ito, halimbawa yan, ano ang mga simple na pwede mo magawa na sa tingin mo, hindi naman yan yung disproportionate sacrifice. Kundi parang maintindihan ng bata na gusto mo lang maalala niya at hindi niya makalimutan. Nanay ako, no? So, ako na lang. Tita Malu, paano ka ba mag-disiplina? Una-una nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung mga anak ko, hindi naman matitigas ang ulo, no? Malilikot, pero hindi matigas ang ulo, no? Mabait talaga sila. Pero sa disiplina naman na more of more of yung ako ko ba cool mom ata ako, parang sinasabihan ko lang, wala akong maalala. Wala ka bang naalala? Nababayaan mo. Ito. Ako, hinayaan ko na siya ang para yung mga bata matuto magmano o kaya mag-opo. Mga Bisaya pala, hindi pala ginagawa. Hindi, ang mga Bisaya kasi, ang ugali nila nagmamano sila pag hindi sa pamilya nila. Like kunyari, yung sa auntie, mga ganun. Pero pag yung immediate, hindi kami pala mano. Hindi rin kami pa beso-beso. Pati yung kuya ate namin, yung panganay at saka hanggang pangatlo lang. Yun talaga yung nakasanayan namin. Kaya itong mga, parang nagmamano sila sa mga ate, mano. Pero sa amin, hindi sila pala mano, hindi sila pala kiss. Pero hindi ako na-offend kasi nasanay ako sa ganun. But that's not really yung more of yun talaga yung siguro yung talagang merong nagawa na hindi tama, no? Ang parang dito, ang sinasabi, you start with small, simple steps para lang maalala niya. So example nga yun. Halimbawa para maalala, lagi pinapasulat ako ng halimbawa 50 times sumusulat ako. Naalala ko yon
pero hindi ko naiisip na parusa. Paano niya maaalala at mag-stick sa mind niya yan? Tapos, susunod, magiging habit na niya. Lagi na nagiging second nature na niya. Minsan, meron time na yung mga magulang, siguro at that time, parang natsyempo na hindi nila nabantayan yon. Yung iba naman magulang, kung hindi nila nagawa nung maliit pa, paglaki nila, iba na ang sistema ron, hindi na gano'n na parang bata. Mas sinasabihan na lang sila. Oo. So, siguro, parang ang sinasabi lang natin dito, no, para sa mga magulang na talagang, yun talaga yung kanilang way of treating their children, o yung didisiplina sila. Ang gusto lang natin ipaabot na sinasabi ni Pope Francis, wag po yung sobrang bigat na yung parang hindi nila Nare-resent nila. Parang hindi nila maintindihan. Bakit ginagawa sa amin ito? Lalo na yung namamalo. Hindi nila naunawaan na yun ay para makaroon sila ng magandang ugali, magandang habit. O yung mga palo na talagang sobrang lakas. Yung ganun siguro, no? Siguro dapat ma-appreciate ba nila yung palo na sobrang lakas? Hindi, di ba? Konti lang pwede nga eh. Di ba? Kasi hindi naman sinasabing huwag kang mamalo kung talagang dapat, no? Pero siguro yung hindi naman yung parang halos magkapasana o kaya talagang yung parang nawalan ka na ng control. Mahirap din siguro talaga yon. Or yung naman na parang yung hindi mo pakakainin. Ay, naku, yun. Yun yung sinasabi na hindi disproportionate sacrifice. Ibig sabihin, maapektuhan naman yung health niya. Yun ang disproportionate sacrifice. So, dapat lang, may sacrifice na konti. Halimbawa, hindi ka muna manonood ng isang oras na TV. Yan. Yung mga ganon. Hindi ka nag-aaral ngayon, hindi mo nagawa assignment mo, sige, huwag ka muna manood ng TV until matapos mo yung assignment. Parang ganon. So that is proportionate sacrifice. Ngayon, kasi ano ang pwedeng maging result nun or bunga, consequence? Pagka yung halimbawa, ang binibigay mo sa kanila is ang tanggap parusa. Hindi talaga disiplina. Or it is parang sobrang parusa yan. No? Na hindi ko matanggap. I cannot understand. Ang mangyayari doon, tatanimin nila ngayon yun. Pagkatapos paglaki, actually, minsan nga, yung bata hindi niya alam, pero hanggang sa lumaki siya, madadala niya yun eh. Magagawa rin yun sa anak niya. Diba? Pwede, akala mo, sumusunod siya. Pagka nandun pa siya, nandun ka, nakikita mo, ginagawa niya. Dahil sa takot. Pero, once na nawala na yung control mo sa kanila, hindi mo na sila mababantayan kung nasa labas sila, nagtatrabaho na, pwede nilang kalimutan na lahat na itinuro mo. Because, hindi nila nagustuhan. Maganda rin nga, maka-interview tayo ng mga youth, na parang, kung ikaw maging magulang, anong gagawin mong disiplina sa anak mo? Siguro maganda rin na masabi na kasi sila, alam nila no? Kayo mga nanonood, no? I-share ninyo kung ano ang paraan na ginamit ninyo na sa tingin ninyo hanggang sa sila ay lumaki, ay tuloy-tuloy at siguro babalikan kayo. Naku, salamat, Nay. Dahil hindi naman more of discipline, hindi naman yung parang may ginawa silang mali. Parang gusto ko yun yung gagawin nila. Yung hindi pagsara ng pintuan. Paggabi, di ba, pag natutulog tayo, no? Actually, more of nga yun may trust kay God yun kasi, di ba, tayo lahat nagsasarang pito. Sarang pito, baka pasukan na magnanakaw o ganyan, di ba? Ako hindi ko naisip yun eh. Ang nasa isip ko, bukas na yung pito para kung meron mang danger na nangyari kasi nag-isip sila ng kwarto. Ngayon, tapos nakahiwalay tayo. Pag may mga bukas na yung pinto, wala ka nang iniisip na kung ano man yung ginagawa. Hanggang sa lumaki sila, nasanay sila na bukas yung pinto. Siguro ngayon, dahil nga
hiwa-hiwalay na tayo, no? Tsaka na lang sila nasa bedroom yun, nasa bedroom. May advantage. Kasi yun naman ang gusto mo. Ayun yun, oo. Ngayon, Ano yung iba naman, ang gusto is security. Kwento ko dyan, may kwento ko dyan, sandali ah. Tapos ayoko na sabihin ko sino, pero may nagkwento sa akin. Siya naman, takot na takot kasi siya sa mga magnanakaw. So, lagi niya sinasabi sa anak niya, keep your, lock your room, always lock your room. Ngayon, yung anak niya, ang tagal nagising, nakalock pa rin yung room, tumawag sa akin, uy, ayaw pa niyang buksan yung kwarto niya. Ano kaya nangyayari dyan? Hindi ko mabuksan yung kwarto, katok. Ikaw kasi gusto mo lagi nakalock yung kwarto niya. O ngayon, hindi mo ngayon mabuksan. Ako baliktad. Pagka nakasara, may problema ka ba? Ba't nakasara pito? Kaya bukas lagi yung pituan lang. Kasalanan mo yan. Dahil ikaw yung nagdisiplina, tapos ngayon natatakot ka ngayon. Sarado yung pintuan. Natakot. Ano na yung ginagawa doon sa loob? Lalo na ngayon na yung mga laptop, yung mga gadget. Naku, ano kayo mga pinapanood dito mga ito? Oo, Ayan, tapos natatakot ngayon, na sila. tapos nakalimutan. Alam mo talaga nakakatawa ang mga maging magulang talaga. Kaya yung mga bata, mga anak natin, marirealize din nila yan pag naging magulang na sila. Yung pagpapalaki ng bata, lalo na yun. Mga bata ngayon, mga matatalino, mas matatalino sila. Kaya kailangan ka rin sumabay sa kanila. Kung Yeah. hindi kayo magkakasundo. Oo. Ang point doon, habang dinidisiplina mo, they are enjoying it also. Konting sacrifice, parang binibigyan mo lang sila ng parang konting kumbaga sa ulam, may konting pait din naman. No? Pero okay pa rin sa kanila. Na maaalala nila, nga pala ayaw ni mama nito, ayaw ni papa nito, gano'n. Yung disiplina din ba yun, pagkakain kami noon, nung kami, anim kasi kami magkapatid. Hindi naman, average lang talaga kami, no? Yung ulam namin, talagang sinusukat pa namin, pati yung soft drinks, talagang pantay-pantay yan, anim, titignan mo gano'n, tapos yung ulam. So, parang kami, nasanay kami na hindi kami yung parang yung agawan, kasi meron na sa plato namin. Parang disiplinado kami. Ano yun? Actually, pwede rin, may konting discipline doon. Hindi Pero kami, more on, gusto niyang pakita na pantay-pantay ako sa inyo. oo. Hindi kami na sisigali kami. Tatakpan pa niya ng kutsara yung ulam niya. Dinayaan. Tuwa kasi nagtatawanan naman kami. Pero hindi ko sabihin talagang yung bang nasanay kami na, ano tawag na yung ginagawa? Takal. Oo. Takal. Pare-pareho. Rasyon talaga. Pati soft drinks, gano'n. Ngayon, pag nasanay kayo na gano'n, tapos yung sa dinisiplina din kami kung ano yung trabaho sa bahay. Meron taga-hugas, meron taga-walis, meron may kanya-kanyang Pag ginawa, ano ginagawa? Hindi, Hindi wala nila nang ginagawa So, hindi ko nakita yung pero yung nanay ko namamalo, tsaka nangungurot. Mga kuya ko yan, nakukurot, tsaka nawapalo niya kasi yan yung palalabas kasi sila lumalabas. Yun ang naalala ko. Pero yung palo as in talagang ako naman kasi, syempre may polio ako, 4 years old pa lang ako. Kaya hindi ako masyadong, hindi man ako spoiled. Kaya lang, hindi naman masyado akong binibigyan ng pansin na papaluin, ganyan. Wala naman, nakaupo lang ako kasi. Yun, so yung mga maganda. Actually, kailangan mo rin pakiramdaman. If your child is parang hindi niya tinatanggap as a parang parusa, kundi something na para lang maalala. And then, eventually, parang laro na rin sa kanya at nakakaroon siya ng lesson dun sa dahil ginagawa mo yon. Kaya nga, siguro ngayon sa mga, kunyari, meron talagang pagkakataon na dumating na parang gusto mong bigyan ng disiplina o hindi parusa, disiplina sa anak natin. At napanood nyo to, nabasa rin nyo yung Amoris ni Pope Francis, na mag-isip muna tayo kung ano yung ibibigay natin na disiplina sa kanya.
Lalo-lalo na kung hindi ka naman talaga gumagawa, no? Para at the moment lang, ano, di ba? So, isipin natin mabuti. Kasi lalo na sa Amerika, yun yung sinasabing grounded. Alam mo yun? Ayan, Yan, yung grabe. wala ata dito yan. Ewan Yung ko. tagal, depende. Kung sobrang tagal, i-resent din nila yun. Oo. Ngayon, nauuso ngayon yung sinasabi, catch the good, the right things Oo. that your child is doing. Mm-mm. Bigyan mo na ng, ano yun, reward. Yun ang sinasabi ron. Oo. Okay, so, para hindi tayo magsisi, so do the At right thing. pagsisisi ay nasa huli. Ano ang pwede nilang i-share para maging mas malinaw itong sinasabi rito? Ikaw ba, ano ang ginawa mo ron sa anak mo para yung gusto mong pagawa sa kanya, talaga hindi niya makalimutan. Yan. At kalakihan niya na ginagawa niya. Yun. Yan. Okay. Ano ang style mo? So, anong style mo? Yeah. Style mo ba, bulok? Yan, so yan po yung sasagutin natin, no? Okay. Yan po yung shout out natin. Kailan nahuli yung shout out? Anyway, pwede pa naman yung ihabol ko. Silagay nyo yung shout out next week. So yun po yung shout out natin. No? Ano po yung nagawa ninyo sa inyong mga anak na ngayon parang natuwa ka na buti na lang alam nila yan. Ganyan. Okay. We'll see you again next Sunday. Bye-bye. Bye!